lakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at pagka hindi makasumpong ay sinasabing babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpungang walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama pa kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, "Mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan." Datapwat sinabi niya, "Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap." At nang ang mga karamihan ay nangagkakatipon sa kanya, ay nagpasimula siyang magsabi, "Ang lahing ito'y isang masamang lahi. Siya'y humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ni Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga Ninivita, ay gayon din naman ang anak ng tao sa lahing ito. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng mga tao ng lahing ito, at sila'y hahatulan, sapagkat siya'y naparitong galing sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Walang taong pagkapagpaningas niya ng isang ilawan ay ilalagay sa isang dakong tago, ni sa ilaliman ng takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw, upang ang nagsisipasok ay makita ang ilaw. Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata. Kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Datapwat kung ito'y may sakit, ang katawan mo na may puspos ng kadiliman. Masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag na walang anumang bahaging madilim, ito'y lubos na mapupuspos ng liwanag, na gaya ng pagliliwanag sa iyo ng ilawang may liwanag na maningning. Samantalang ang siya'y nagsasalita, ay inanyayahan siya ng isang Fariseo na kumaing kasalin niya, at siya'y pumasok at naupo sa dulang. At nang makita ito ng Fariseo, ay nagtaka na siya'y hindi muna naghugas bago mananghali. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Gayon nga kayong mga Fariseo, na nililinis ninyo ang dakong labas ng saro at ng pinggan. Datapwat ang loob ninyo'y puno ng panglulupig at kasamaan. Kayong mga haling, di baga ang gumawa ng dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong loob? Datapwat ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban, at narito, ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. Datapwat sa aba ninyong mga Fariseo, sapagkat nagbibigay kayo ng 10 ng yerbabuena at ng ruda at ng bawat gugulayin, at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Datapwat dapat ngang gawin ninyo ang mga ito, at huwag pabayaang di ginagawa ang mga yaon. Sa aba ninyong mga Fariseo, sapagkat inyong iniibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. Sa aba ninyo, sapagkat kayo'y tulad sa mga libingang hindi nakikita at di nalalaman ng mga taong nagsisilakad sa ibabaw nila." At pagsagot ng isa sa mga tagapagtanggol ng kautusan ay nagsabi sa kanya, "Guro, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong pinupulaan." At sinabi niya,
Sa aba rin naman inyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasang mahihirap dalhin, at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. Sa aba ninyo, sapagkat inyong itinatayo ang mga libingan ng mga propeta, at ang mga yaoy pinatay ng inyong mga magulang. Kayo nga'y mga saksi at nagsisisang-ayon sa mga gawa ng inyong mga magulang, sapagkat pinatay ng mga ito ang mga yaon, at itinatayo ninyo ang kanilang mga libingan. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin, upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo buhat ng itatag ang sanlibutan. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuaryo. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito. Sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, hindi kayo nagsipasok at inyong sinasansala ang nagsisipasok. At paglabas niya roon, ay nangagpasimula ang mga eskriba at ang mga pariseyo na higpitang mainam siya at akitin siyang magsalita ng maraming mga bagay, na siya'y inaabangan upang makahuli sa kanyang bibig ng anuman. Nakita niyo po, hindi masyadong mahabang oras ang ating ginugol. Pero nakapagbigay tayo ng pansin sa mga katwiran at mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Kung sakaling meron ho kayong hindi lubos na naunawaan sa ating mga binabasa, dito po sa gabi-gabing inuugali natin at tuwing alas 8 ay nagtitipon-tipon tayo at humaharap sa ating telebisyon at nagbabasa ng Biblia. Tumawag lamang po kayo sa palatuntunang Ang Dating Daan at sa palatuntunang Itanong Mo Kay Soriano. Si Brother Eli Soriano po ay lagi naman na nakahanda para bigyan ng tugon ang mga bagay na maaaring gusto nating maliwanagan at malaman natin kung ano pa ang mga mahalagang bagay na makukuha natin doon sa mga talatang ating binabasa. Gabi-gabi po ito ginagawa natin tuwing alas 8. Ngayon po ay araw na naman ng Biyernes, kaya sana sa Lunes po ay samahan na ulit ninyo kami. Tuwing alas 8 ng gabi, dito po sa UN Television. Lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.